Hi, I'm Paul. Hi, I'm Winslow. Hi, I'm Abe, and we are Team Tech Squad. Sorry! Hi, I'm Paul. I'm Winslow. Hi, I'm Abe, and we are Team Tech Squad. So, hi, we're back sa episode 3 natin. Oo, nakasurvive tayo ng episode 3. Finally, Oo. tatlo na tayo. Anyway, we'll go straight to the news. We'll go Okay. straight to the news. Sige. So what happened the last 2 weeks? So, ngayon, nakakuha ko ng press release from ASUS na ilalabas na raw nila yung GeForce GTX 650 nila. Hindi ba ikaw yung gumagawa ng press release? Hindi. Hindi na. Okay, ako gumagawa. Previously. Ikaw marunong gumawa. Yun. 650E. Di ko alam. DI or ano? Di ko alam What does it eh. stand for? Economy? Expensive? Expensive? Electricity. Pero expensive pa siya. Eco Hindi, mode? 4,990 lang. Oh, mura. So, Tapos, yun ba pag 650 siya. bumibili ka ng like, if you have an integrated parang graphics sa onboard mo, like the HP 4000, okay ba yung 650 na pang-upgrade doon? Siyempre. Oo. Okay yun. Way better, Okay, right? oo. 650 yun eh. 650 ba? Ay, Mid na siya. mid na yun eh. High-end or low-end? Ano yung entry? 640? 640. 640 pa low-end na yun. 610 probably. Yun ang Does that have pinaka-entry like nila. 1 gig of parang GDDR5? I forgot. Alam mo nag-search Akala ko may ikaw yung basa. Tinignan ko lang Pero presyo, alam ko ata presyo. 2 GB RAM eh. Usually, di ba? Usually ngayon 2 GB. GDDR5. Actually, we should talk about anong difference ng GDDR3, GDDR5. Kasi na-notice ko lang sa video cards na may GDDR5. Ay, oo. Yun yung bago, di ba? Sa PC kasi the memory is DDR3 lang, di ba? Tama. Anyway, may nabasa din ako, si Intel daw, I think we discussed this in previous, they're going to parang slowly leave the motherboard motherboard market. Sad. Sad? Sad. Why? I don't know. Why? At least magko-concentrate Hindi sila. focus. Oo, I think processor talaga yung naman talaga nila. Mas importante. And for them, they did the motherboard, they did the graphics somehow. They did? Integrated. Because, kumbaga, feeling nila siguro ang slow ng market na to. So we need to be a player in that market to push everybody else. Yes. Remember nung ginawa nila yung tablet na like the Surface Pro. Normally, sila naglalabas na ng software. But, you see, gumawa talaga sila ng hardware para to show the other manufacturers, the OEMs, na, hey, ganito dapat ang gawin nyo. This is like how you do it. Ape takeover na naman. Okay. Parang ganun lang yung Yes, naiintindihan. Sa'yo, may news ka ba? Yung sinabi ko sa'yo nung before, yung Nvidia Grid. Yung Yung cloud gaming Anong magiging effect nun sa mga PC users, desktop user? Kasi ang parang nirelease nga nila yung Nvidia Shield, yung diniscuss natin last week. Pwede ka na mag-game kahit may PC ka lang yung PC mo nasa room. Tapos pwede ka mag-game through your TV. Stream mo lang yan. Well, ang magiging effect naman nun, kinakatakot na marami. Katulad ni Linus, sinabi niya rin sa video niya, na pwedeng dumating yung time na wala nang bibili ng PC high-end parts. Kasi isang company na, gaming company, cloud gaming company, ang mag-i-stream nun sa TV mo. Which is, di ba? Pero feeling ko 10 years pa yan eh. Yeah, More. More. And there's also concern about bandwidth. Oo. Diba? Kung ganun kalaki yung Lalo na sa graphics mo and Pilipinas, everything, diba? Masakit doon pag nasira yung server nun, yung computer. Patay. In order to deliver like a full HD na resolution na bandwidth, kailangan mo ng at least 3 Mbps na consistent. Yes. Consistent. Ang around 3 Mbps, pwede ka na mag-stream ng full HD. Ayos. So, kung hindi pa yung market ready for that, parang medyo mahirap siya gawin. Well, yun naman din na nabanggit nila, matagal pa. Pero nakita nga natin sa Nvidia Shield na possible. So, chinange ni Nvidia na naman kung how we play games through cloud. Ano pa? Na-notice ko kasi in the market din, parang wala masyadong cycle ang PC. Parang mabilis. Kailan ba sila lumalabas ng bago? Unlike with other markets like in the smartphone market, Mabilis in the laptop na. market, makikita mo na every start of the year, first quarter may ganitong bago na. Oh. Next quarter may ganito. Ngayon, like we
we rely heavily on Intel. So, dati later, ganun ganun di ba AMD, Intel? Dati ganun ng Nvidia. Intel eh. Every 18 May months cycle, may nagbabago cycle, sila. oo. Ngayon, Pero minsan na-delay rin sila. Yun yung mas Oo. 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 And I think nag-shift na yung focus ng Intel to to the Ultrabooks, smartphone, yeah. Ultrabook, the Ultrabooks, smartphone yeah. market. Oo. Kasi isipin mo, mas marami na ngayong smartphones. Mas User, mabilis bumili no? nun eh. Mabilis. Like in 6 months, in less than a year, ang mga tao mahilig mag-upgrade. Kumbaga, fast-moving goods So, na bigger market siya talaga. Yeah, bigger market siya. So, that's why I think Intel is slowly getting into Shifting. the smartphone processor, yung Atom nila. Oo. Yung Z series na yun. Dati, hindi. Yung netbook yun. Alam ko, Atom kasi dati ginagamit siya for netbooks. And MID, yung mga multimedia internet device, MID's tawag nila doon. Doon nila ginagamit yung Z series na mga na chip. Kasi yun, hindi kailangan ng fan. Parang may mga fanless design for Mga passive cooling. passive cooling siya. So, yan yung dati yung mga small computers or like portable, parang MID device tawag na, parang tablet ngayon eh. Actually dati, bago naging sikat na rin yung tablet, MID tawag. Multimedia, parang internet device. Hindi parang mga pantay nun dati, gano'n. Hindi naman. Parang si Arcos, for example, si Arcos. MID yan siya dati. Yes. Ganoon. Okay. Matagal na ba si Arcos? Sobrang tagal na po si Arcos. Naalala ko, like in the 90s. Shit. Ingat ka, parang I'm revealing my 90s? age. Parang I'm ingat ka, revealing my makitis age. to things natin. Wala ako bata. Sa viewers din ako pinakabata dito. Sensya na kayo sa dalawa kasama. I remember pumunta tayo ng Mega Mall. I'm not sure kung 1 or 8 yung Mega Mall. Yung Cyberzone na yung area na yun. May store dyan si Arcos na mga 5 inches, 7 inches. Oo, kami. Ice skating rink pa nung pumunta siya nun eh. May laser tag pa dun. Totoo yun. Naabot ako sir. Sorry ah. So anyway, those are the news na we'd like to share with you for this segment. And we'll move on to the next, demystifying The video card. The video card. with Polta. In this segment, we will demystify the video card or GPU. Oo. Bakit nga ba GPU? What does GPU mean? Graphics Processor Unit. Ba, alam mo Processor. ba? Galing Anyway, Oo. sige. So, ang purpose talaga ng graphics card, video card, ito yung papower ng... Something na madi-display niya sa monitor mo. Yan. Siya na- Ganun kasimple. Ganun kasimple. Explanation. Oo. So, ibig sabihin pag walang graphics card, walang output sa... Yun ang nangyayari. Unless lang may built-in ka na graphics card sa CPU mo. na yun ay nagdadrive. Yes, yun yung Okay. nagdadrive. So anyway, show us kung ano tong mga... Okay, what we have here is two ASUS na products. Itong isa is Nvidia at ito naman ay AMD. Radeon kung tawagin siya. So actually, there are two major Yes, players. major, yes, player player. manufacturers ng mga video cards Mhm. for the market. So sila talagang gumagawa ng GPU unit, Mhm. yung, Tama. yung chip, Core yung mismo. core module, and then they sell it to manufacturers like Yes, katulad brands ni like ASUS, ganyan. Yan. So sila na mismo gumagawa na. Ngayon, since may dalawang major na company, so dalawa lang nandito sa atin ngayon. okay. Anyway, ngayon ano bang pinagkaiba ni ano bang mga parts ng video card? Yun ang gusto nating tingnan. Oo. Okay, what we have here dito sa likod, ito yung I/O ports, no? Katulad nito. Correct. So, depende sa model ng GPU, depende rin yung I/O ports na. Oo. So, hindi sila magkapareho ito, Oo. katulad nito. Oo. Well, usually, ito, nandito na kulay. Pinaka-standard na normally. Yes, yung standard ito, is ito. BGA. Mhm. Pero I suggest don't use BGA. Mhm. Kasi low resolution na ngayon eh. Oo. At saka analog. Analog signal pa yung to. inano niya dyan. Ngayon, ito namang dalawa nakikita nyo ito. Tsaka ito. Minsan puti, minsan itim. Minsan itim. Dalawa lang ang kulay niyan. Oo. Ito yung DVI. Ito yung pinakamaganda. Ito na yung pinaka halos standard, no? Normal na halos lahat Yes. ng video cards may ganito na po. Tsaka ito kaya niya mag-display ng high resolution. Mhm. Ngayon, merong single at saka merong dual. Dual, na, okay. Makikita mo naman dyan eh. Okay. Mhm. Ito Anyway, pa, may pa-cross. yes, may ito, tapos ito, one-liner. one-liner Okay. liner lang. Anong Para sa difference 3D between the yun. two? Kasi kaya niyang magdalawang signal Mhm. sa isang cord. Katulad nito, hindi. Mhm. Kaya single lang siya. Tapos ito naman, yung HDMI. Very familiar, HDMI. HDMI. Nagiging parang halos standard na rin siya. Yes, Normally oo. sa mga no? Oo. Kasi ito naman, kaya nitong sama ng sounds. Oo, okay. Kung Yeah. Also, audio and video kaya niya Yes. mag-deliver. Yes. Tapos Oo. ito yung display port naman. Mhm. Eh, display port nagiging na rin. Kasi siya ngayon yung pinakamagandang
ng connection para mag-display mo talaga. Pinaka-highest resolution. Pinaka-highest resolution. So in terms of bandwidth na kaya niyang i-deliver, DisplayPort is the highest. Yes. Followed second by to DVI. The DVI. And then HDMI is because may audio lang. Yes. Audio lang. So ibig sabihin, okay siya for TV. Kasi yung mga TVs, HDMI mga ports na. Okay. Ito naman yung part na kung saan, ito yung connection mismo. Kung saan mo kinoconnect yung sa motherboard. Doon sa motherboard. Remember yung ano demystify ng motherboard. May mga ports doon. Kaya pag ganyan ang saksak mo ganyan. Okay. Tapos ito naman yung fan. At yung nasa ilalim niyan, yung heatsink. Yan yung nagpapalamig dun sa GPU core. Para hindi So somewhere dito sa gitna na to. Ito may 4 na tornilyo. Yung gitna yan, yung GPU core mo. Yan yung parang CPU for the graphics CPU yan. Ganun. Graphics, kaya ang GPU parang oo. Katulad nito, example natin, isa lang yung fan niya. Kasi ito yung DC1, direct CU1. Ibig sabihin lang nito, hindi na naman kailangan ng dalawang fan para palamigin yung core nito. Kasi malamig tong core na to. Okay. Hindi siya nag-overheat masyado. But so normally, itong heatsink sa ilalim, it conducts the heat from the GPU unit. Sinisip-sip nung heatsink na yan, tapos palalamigin ng fan. Kaya ito, basically, dalawa siya kasi mas mapapalamig niya efficient yung GPU core. And na-notice ko, yung mga tube, itong mga tube na copper tube ang tawag dyan. Copper is the most conductive of a lot of the metals. Yes. It's less expensive, it's affordable, but it's very conductive. That's why ito yung ginagamit ko. Kaya niyang ilayo ang mabilis siya maghigop ng init from the GPU. Tapos ito naman, pinakauli, yung power supply. Okay. Power connector. So normally before, pagkasaksak mo, okay na dapat, diba? But parang GPUs, right, parang currently are very power hungry. Na kailangan talaga nila ng separate power. Yes. Hindi lang sila doon sa pagkasaksak mo, pwede na yan. Nowadays kasi mga GPU, kailangan talaga ano yung mga rating nito? Mga 200 watt? Depende sa GPU mismo. Kasi ito 8 pin to. So mas tipid to kumpara sa dalawang 8 pin. Tapos ito naman yung ito wala ka SLI connection. Ito SLI connection. Ito yung option na pwede kang gumamit ng dalawang video card. Yung medyo hardcore na we will discuss more about that pag in other sections. Tapos syempre, andito rin yun minsan pag wala tong itong panel na to, makikita mo rin yung mga RAM. Ito yung may dedicated memory din ng mga video card. And normally, in the market right now, is GDDR5. Between 1 gig to 2 gig. Isipin mo 1 gig to 2 gig yung mga RAMs na. Dati 8 MB lang. Di ba? And there are two kinds of parang RAM na ginagamit sa video card. The standard na DDR3, which is parang halos pareho dun sa CPU sa memory, and the GDDR5. Yes. May reason bakit GDDR5 kasi mas mabilis. Kasi ang video card mas mabilis siya. So actually, faster na you're right. Actually, in the processing world, the video card market is more advanced than the CPU. Yes. Ilang mga cores yung mga Nvidia, like 72 cores, 100 cores, 100 cores flat, something like that. So kaya kailangan niya ng GDDR5 to be able to transmit yung data na yan much faster. Saka hindi lang natin, kaya wala lang tayong DDR5 sa CPU kasi expensive yung memory. Very expensive. Kaya mapansin natin memory ng mga GPU, maliliit lang. Maliliit lang, 1 to 2 gig. Pero actually 1 to 2 gig is big enough na. Meron na rin 3 tsaka 4. So sometimes, paano mo malalaman kung anong maximum resolution, how many monitors ang kaya niyang i-support? Well, depende dun sa output na nandito. So kung 4 to, katulad niyan, technically kaya niya 4. Supports nito 4 or kaya niya 4. Yes, or 3. That's cool. 3. Ito naman, kaya niya 3. 3. Pero mostly, ang pinakamagaling pagdating sa ganyan, si AMD. Pagdating sa output ng monitor. Pero pagdating naman sa power, mas magaling si Nvidia naman dyan. So, depende sa trip mo bilhin. Okay. So that's it, and we hope you learned a little bit about our demystifying the GPU or video card. If you have questions, just shoot us up on Twitter and on Facebook. So this is our game. This is Winslow's gaming corner for the week. Okay, first off, PS4 tsaka Xbox 720 in-announce na nila. PS4. Okay. Under AMD raw. Hindi ko alam kung paano gagawin yun. Hindi ko alam kung gagamitin na nila is AMD processor. Mga processor. Probably processor with the GPU. Parang yung liana nila. Kasi naging successful ang AMD sa liana mo. Yung GPU tapos sa... Parang ginagamit nila sa Netcafe. Yata, liana nila.
Oo, kasi tipid sa kuryente, mura pa siya. So, okay din yun, okay din yun. Ako excited ako sa PS4. Sana lang may ano mo na? Bawal yun dito. Sorry. Sana lang. Okay, support siyempre legit copies. Legit. Oo. Kung nag-play ka legit copies. Obviously hindi. Huliin to. Okay. Hindi, totoo. Okay, next is local gaming scene naman. Si Mineski nilabas na yung GMPGL. Ano yun? Gigabyte Mineski Pro Gaming League. Wow! Sagala mo yun! Actually, ito yung isa sa pinakamalaking gaming league sa Asia. Sponsored ni Gigabyte. So, nag-merge siya kay Jess. Si Jess naman Gigabyte Esports League ata. Parang gano'n. Ikaw natismosa. Hindi. Kasi mahilig rin ako. Sa lahat ng nanonood kayo, mahilig rin ako mag-Dota and stuff. Oo nga pala, nakwento mo sa akin. Medyo local gaming. Pero may nabanggit kayo, NCCL. Yun naman yung National Collegiate Cyber League. Tama ba? Anong gagawin nun? Para siyang UAP. Pero gaming na. Astig ka na. Last year nanalo, 2 season, FEU ang nanalo. FEU. Nanood kami nun. Wow, parang si Iso nata, FEU siya. Oo, FEU siya. Ako, Lasal. UST. Ateneo. Anyway, yun. So, okay na yun. Nasa Mineski. So, galing. Ano yun? Anyway, next is yung Armageddon naman. Nag-sponsor sila for this coming week. Armageddon, Asus, BenQ, ano yan, na sama-sama sila. Meron sila. Oo, Dota 2 rin tournament. Yung mananalo dito, pupunta alam ko ng Singapore. Wow. So good luck sa mga players. Pag lumabas to, may panalo na. Marami tayong magagaling na gamers sa Pilipino, no? Marami din. Sa Davao, madami din. Pangdayo talaga. Tapos yung Google Invades Philippines. Ayun, di ko natanong yung kay Abe eh. Pero, ano ba, baka dito mo? Yung Google na sa Philippines na. Abe takeover. Pros and cons na ang Google na sa Philippines. So, paano napasok si Google? Well, ewan ko, so basically, for the first time, si Google na pumasok sa Philippines, nag-open talaga ng office. I'm not sure kung dito sa Makati or doon sa Taguig. It's mostly sales-driven na office eh. So karamihan ng mga tao nila, SEO? to sell talaga. Pagbibenta lang ng display advertising, contextual advertising. So, yung nakikita mo ads sa mga blogs, sa mga website, or pag nag-search ka, di ba, may nakikita ka mga ads. Gano'n. So basically, I think ang drive talaga nila here is for local SMEs, small and medium businesses, na to use Google as an advertising. Kasi ngayon, ang lakas ng presence ni Yahoo, kaya talaga may huge sales team. Sa cloud service naman ng Google? Well, yung ano namin, yung hope natin is that Google will expand their parang service offerings to the Philippines. Kung na-notice nyo, sa Google Play, hindi available yung devices na section, so hindi mo mabili yung Nexus 4. Although Nexus 7, you can buy it from the retail stores, may 3G at 16,000, di ba? Then yung Wi-Fi is 13,000. So, pero that is being distributed by the local distributor ni Asus yata, yung sa Asus nakikiari nun. But in the US, sobrang mura siya because sinasubsidize ni Google. Sa Google Play mo? Oo, pwede mo orderin online. Hopefully. Sana expand nila yon, and of course, pwede ka na yan mag-download ng movies and music. Hopefully, because of their presence here. Although tinatanong ko nga sila eh. Sana, walang sagot. Kasi it's always, we will tell you when it comes. Yes. Hintayin naman yun. Stop na. Okay, balik ka na doon. Okay, so na-send your CVs to Google. Kung wala ako, pwede ba? Magkano ba offer doon? Malaki. Malaki? Okay, ano yung next mo? Next ko is Witcher 3. In-announce na nila. Parang yung Witcher 3, hindi ko alam yun. Pero yun yung parang RPG siya eh. RPG, game sa role-playing game. Never ko pa siya nalaro, pero nung nakikita iba naglalaro, ang ganda ng graphics, ang ganda ng story. Yung mga reviews maganda. So, ito na yung last sa trilogy ng Witcher 3. Ayun, ng Witcher series. So, inaabangan siya ng mga tao. Sino gumawa niya? 2014. Hindi ko maalala eh. Hindi ko naalala, no? Anyway. Sa Frostbite engine na rin siya, so medyo okay. Okay. Magaling nga. Maganda nga. Sabi nila, Frostbite. Tama kung tama yung pagkabasa. Electronic Games yan. Sana kung EA? Sana kung... Electronic Arts pa lang, sorry. Hindi ko na maalala kung sino eh. Ano ba? Assassin's Creed, oo. Yung maglalabas nila expansion, Feb 19, siguro paglabas itong episode, yung iba dyan meron na. Tyranny of the King, yung unang, kasi 3-part expansion siya eh. $10 each. So, yan ba yung DLC kung tawagin? DLC, Okay. So, maganda to.
tungkol kay George Washington. Kakalabanin ni Assassin's Creed si George Washington. Then si George Washington parang yung bad guy dito sa ano na to. Oh, okay. So parang ang ganda ng yung story. Ano pa mga games? Ano ba? Well, nag-release ng press con ata si Valve na kasama si J.J. Abrams. Hindi ko kilala Si J.J. Abrams siya si J.J. Abrams siya ang magdadirect ng next Star Wars film. Tsaka ng Star Trek Into Darkness. Under Disney? Yan ba yun? Oo, si J.J. Abrams. So nag-work siya sa Valve. Ang rumors, gagawa na sila ng Half-Life movie or Portal na movie. Chismoso ka talaga. Chismoso! Last siguro ang masasabi ko na lang is yung nag-sign ng petition for GTA 5 na ilabas sa PC. Kasi ngayon, ang sinasabi nila, GTA, yung bagong GTA, ilalabas lang nila sa console. So medyo sad yung mga PC people na bakit kami wala? Bakit kami wala? So ngayon, nag-sign sila ng petition na ilabas ang GTA sa PC, PC format siya. So sana, okay. Kasi paano mo ng mga PC people na gusto maglaro ng GTA? Okay. So yung addition na lang din, naalala ko lang din, yung Future Mark. Ginagamit na may bago. PC, bago Android, all-in-one na software. Dati kasi, para ma-test bench mo yung Android phone mo, 3D Mark, laptop mo, PC mo, kailangan mo ng iba-ibang software na 3D Mark. Ngayon, isa na lang. Ngayon, isa na lang, all-in. Nabasa ko rin yun. 3D Mark. 3D Mark. 2013 3D Mark Vantage 2013. Hindi siya Vantage. Iba yung Vantage. Iba yung 3D Mark 11. Ito, 3D Mark lang talaga pangalan niya. Pero 2013 siya. Ano na siya? Consolidated na app. Yes, pwede na siya sa Android. Pero sa iOS ata, pwede na rin. Hindi ko alam. Hindi ko lang sure. Pero yun, so may bago. pwede nyo i-download yan via Steam. Nvidia Grid. Nadadagdag ba? Ayun, sa cloud gaming? Oo. Well, wala pa kasi tayo masyadong news doon. Parang in the future, siguro, pwede natin i-cover yun. Pero watch out for it na lang kasi hinihintay rin namin siya. Kasi yun ang pabor yun. Sa akin pabor yun. Sa akin pabor yun. Kasi hindi ka naman ka-upgrade ng computer. Magpapa-steam ka na lang ng game. Ayun, magpapadala ng parts. Wala na. Wala na eh. Please improve your service. Sobrang sama na yung service niya sa amin, promise. Wala akong masabi. Sobra. Ako nababag trip ako. Mas mabilis pa yung tether ng Globe. Wow, Globe ba? Oo, mas mabilis pa. Bakit tumatawag si Fighter? Tumatawag. Tawagan niyo ako, bad trip. Anyway, yun lang. This is Wins... ano yan? Ako taga-Caloocan pala ako, so improve na yung service sa Caloocan. So this is Winslow's PC Gaming. And this is for the Paul week. Tan. This is Paul Tan. Nanggulo lang ako. Si Ib dumating. So thank you very much and we'll see you soon. So, basically, one of the biggest segments in the PC market business, notice here in the Philippines, is that a lot of the really heavy users are either gamers or parang internet cafe mga owners, di ba? And one of the things na I think na bakit nagka-thrive pa rin ang PC industry sa Philippines, sobrang daming mga net cafes. And I remember nagkaroon ako before na... Meron ka? Oo, pre! Nakwento ko baka kay Ison yun before na like 2 or 3 years ago. Actually, I have a friend sa San Pedro, Laguna. He started an internet cafe since 2004. So, tinuloy niya 3 years later in 2007. Kailangan na palang i-upgrade, right? So, medyo luma niya yung PC niya and all that. Tapos, nagmahal na rin yung, yung rent. So, sabi sa akin, pre, parang hindi ko kaya kasi, kumbaga, hindi yata siya nakapag-ipon for the refresh. Kasi akala niya, one time big time. Ayun. Or hindi niya na-anticipate talaga na kailangan mag-ipon ka talaga ng a certain percentage of your revenue para for upgrades, di ba? So, naisip ko, sabi ko, pre, gusto mo magsosyo ako. I'll come in, I'll parang invest for a new PC. Ako bibili ng bagong PC, pero hati na tayo. Like 60-40, parang gano'n, 40% kasi siya naman ang nagbabantay, ako investor lang talaga ako. And for me, this is also a way for me to, kumbaga, parang learn about IT? About the internet cafe business. Kasi, even before pa, matagal na to, parang isa yun sa mga gusto kong negosyong gawin. Because, alam mo naman, very close sa akin ang PC industry, parang gusto kong magkaroon ng parang, hindi naman Vilman style, yung mga Rising Sun computers, hindi ko sa Rising Sun. Rising Sun, what the heck is that? Station 168 yung mga ganun? Ay, hindi pre, ang
ang gusto ko, nagbebenta din ako components. Parang rent packs. Parang, hindi kasi, hindi, store lang pre, regular store lang Kasi talaga. Mineski nagbebenta na rin naman ngayon. Oo, so parang cool kasi sa akin yun because it's one way for me to para maano Release talaga. stress? hindi, makita yung development ng PC industry kasi kung wala ka dyan, or if you're not in companies like na nagbebenta, you're not in the market, wala kang alam. pahirapan ka tumingin. Siguro, unlike Paul Tan, na lahat ng bagong release, meron siya. maintindihan mo, meron siya, di ba? Oo. So, Okay. maintindihan ko ako yan. So one of the things na notice ko kasi is, sobrang very tight ang internet cafe business sa Philippines, especially the pricing. Yes. May mga iba, na babalitaan ko daw, like in Davao or like in Cagayan de Oro, Piso. 4 pesos per hour. Ngayon kasi meron ng ano, may, piso net. may peak time. Oo. Iba pa Piso yan net. yung piso May net. piso So actually, may sinunod din kami sa vlog ko sa Yugatech Oo. na parang what's the business behind piso Piso net net. at bakit siya Clean more effect. effective. More effective because DE, EF, Oh, G. Yung bata. Bata. Saan yung bata? Barya-barya. Barya-barya. Pero technically, kung i-measure mo siya, umaabot siya ng mga 30 pesos per hour. When in fact, 15 pesos lang talaga Tama, yung, tama. ano, di ba? Pero kung wala kang 30 pesos, tag 2 piso lang, Oo. nakapag-internet ka. Oo. Gano'n. And the good thing about it is, ano siya, automated siya. Wala kang Yes. kailangan taong magbantay, Lagay mo mag-on-off, lang doon. lagay mo lang sa silong ng bahay mo and all that. And you have like parang revenue stream na from the piso net. And nakita ko yun si PC Express yata. PC Gilmore. PC Everyone. Gilmore, gumagawa Everyone. sila. I remember mo when we Everyone. went to Gilmore before. Ang dami. Ang daming piso net na parang ready-made na, diba? Parang karaoke machine. Oo. Medyo expensive yata yung mga 20 to 25,000. Pero at least, I think it's a good investment. Oo. Sinasabi nila na mababawi, yung ROI mo, mababawi. And actually, naman may daw. ano kami, may yung isang tao ko sa Yugatech na nagsusulat is nag-research talaga siya, nag-interview siya sa isang May piso parang net. household, parang mom lang na may 3 silang Mhm. piso net sa bahay, sa loob ng bahay nila. Each piso net can earn you as much as 7,000 per month. Aba, Well, it ayos. depends. Piso-piso lang yun, papiso-piso. For me, it depends on the computer. Oo. Kasi meron ka pang electricity bill na babayaran. Mm. You have your... May mga ano ka dyan eh. May mga additional costs. Business man ah! Business Ito, man talaga sa ito, Isla. ito. Sa Chinese store. Ayun yung natutunan ko sa Asus before. Meron siyang tinatawag na EPU. Ano EPU? Yun yung pag hindi mo ginagamit, mababa yung Bababa ka. kuryente. Actually, one of the things na I think mga technology na ni-introduce ng mga manufacturers like Asus, yung mga EPU na ganyan, is that people really don't understand what is the impact of that in your Business. electricity Oo, consumption, in your revenue, in your parang expenses. I think sa PSU rin may mga Sa ganun. PSU yung gano'n, di ba? Like for example, sa mga TV, katulad nito, Mm. this is like 140 watts Mm. pag ginagamit mo actively. Active. Pero yung iba, bumababa to like 1 watt, to halos 0 watt Thank pag you so idle. Ibig sabihin, di ba, hindi na pinapatay, di ba? Si Sony yan. Pag hindi mo patayin, may kumakain pa rin yan ng kuryente somehow. And that is why nagiging uso na yung mga LED displays because they are more efficient. Siguro mga 40 watts lang pag Mas ginagamit sila. So, although mas mahal sila, Mas ang tipid ka naman purchasing, sa mas tipid kuryente. ka naman sa kuryente. In the long run, Diba? It's like the diesel versus gasoline Oo. sa mga kotse eh. gasoline will save you as much as it can habang umaandar ka. Oo, habang umandar Diesel kotse. sira yung makina. So basically, ganun din I think ang idea with stuff like PisoNet, like with even building a gaming rig. Kasi naalala ko na, consider mo talaga yun. No? minsan pag umaabot ka ng 1,000 watt, yung power rating ng PC mo na binibuild, para kang gumagawa ng, para kang nagpapatakbo ng aircon. Oo. Oo nga eh. Mamamatay ka dyan. Anyway, would like to parang get your opinions on what do you think the parang internet cafe business in the Philippines is parang is developing, or is this an industry na namamatay na ba? Is this an industry na nag-evolve? Kasi Yeah. Will it nanonotice survive namin- or will it evolve? sa totoo lang, after 2 years nalugi yung negosyo ko na yun. But for me, it was a learning experience. For me, it was a learning experience Yes. na you will not get in any school. Di ba? Ang iba nag-MBA. Iba magpunta ng AIM, mag-aaral. It's an But experience. experience itself, ang mura ng 100,000 na, oh shit, sumakit ang dibdib ko nung narinig ko yung 100,000. Yun. Oh, yun nga. May idea na may May laptop laptop na na cafe. kape. Piso-piso din. Piso. Lalagay mo dun sa drive. Anyway, let us know in our Facebook or in our comments kung what do you think about the internet cafe parang Yes, industry in the you can Philippines. beat us. You can tweet Tweet us, us. ask us our questions. Actually, one of the things na actually naisip ko sana i-suggest ko kay Paul Tan Oh. Yes. was for us to build up
the ideal internet cafe PC. Ano yung mura na combination that will, one, madali i-acquire, available yung mga parts, ano yung value for money, yung bang for the buck na, like gusto ko 10,000 lang budget ko per PC, what's the best I can do with 10,000? Maglalagay tayo dito. Maglalagay tayo dito. Diba? What's the best I can get with 10,000? And compute natin magkano yung like usage niya per hour para malaman natin na okay, pag ginamit to within 1 hour, 300 watts pala to. So magkano tong electricity bill mo? Madali lang yun. Ito Asus Memo Pad, 7,000 lang yan. Yan, so, ano na pa? So, pero ka nakapay. Ibenta na yan, pabili na PC. Anyway, hindi na naman papatagalin pa. But please do let us know on our Facebook, or Twitter, or even our blog. Bisitahin yung blog namin for comments and suggestions. Bago lang yan, techsquad.com. Yeah, Pwede na ba? teamtechsquad.com. Check us out and let us know kung may questions kayo that we can answer. Okay, now we go to our PC tip of the week. So, Paul, may problema ako eh. Ano na naman Pag kumakain ako sa bahay, tapos nagko-computer, nanonood ako ng movie, nadudumihan yung keyboard ko. Ang tanong ko, paano lilinisin? Okay, meron dalawang klase ng paglilinis ng keyboard. Depende sa kanat katagal ng kadumi ang keyboard mo. Kung simple lang, kakalinis mo ng keyboard mo, konti lang. Meron tayong isang way dyan. Kailangan mo lang ng brush. Ngayon ang tanong, kung saan ko nakuha to, nandyan ang logo. Ito saan mo ito nakuha? Saan yung mga nakuha itong CM store mo? Kay Kula Master Kay Kula Master nga pala to. Ang isang example natin dito, yung CM store nila na mechanical keyboard. Ang keys nito ay mechanical na gold-plated na Cherry MX Blue. Okay. So, ngayon, ang isa sa mga kailangan natin, katulad na sinabi ko sa inyo, yung paintbrush. Any paintbrush. Kahit anong brush kailangan. O kahit ano. Ito naman sa example lang natin. Maganda kasi toothbrush pwede? Toothbrush pwede rin. Kaso, kailangan mahaba yung ano eh. Yung hibla. Hibla niya. Yun. Tapos, ang gagawin mo lang, halimbawa, so, medyo madumi pa ng keyboard mo, itatayo mo lang yung keyboard mo ng ganyan. At tapos, umpisa mo sa ibabaw, pababa. Umpisa mo sa ibabaw, pababa. Matatanggal na yung dumi niyan? Matatanggal yung dumi niyan. Tapos, ang pagkatapos naman yung gagawin mo yan, pag ganito naman, isa-isay mo ganun. Pag hindi na kuha sa di ganunin mo, hanggang sa matanggal. Matatanggal yan kasi lalo na itong brush na to. Make sure nga pala yung brush nyo is medyo plastic. Medyo stiff siya. Medyo matigas. Yes. Bristle niya. Para kaya niyang kontrahin yung pagka habang nililinis niya. Kasi pagka horsehair, masyadong malambot. Hindi maganda. Yung pang makeup, hindi pwede? Hindi pwede. Siyempre. Ngayon, isa naman paraan para malinis natin yung isang keyboard natin. Pag kunyari, sobrang tagal ko na hindi ko ginagalaw. Ito ng keyboard mo. Huwag naman Since ganun. ano pa, okay. Total, kumakain ka na rin naman sa computer mo at meron kang maniguradong kutsara, hindi ka na kailangan tumayo. Ganito lang yun. Bali, ito lang, kukunin mo na yung dulo ng kutsara mo. Tapos, example natin, escape. Escape. Tulad Yeah, ako, sige, para makita nila. Tapos, i-ano mo lang dito. Kukut-kutin mo lang. Yan, ganyan kadali lang yan. Ganun lang kadali. Ano, wala. Ayan, tanggal na siya. Pag ukot mo, tanggal mo na yung keyboard, yung keys dun sa keyboard mo. Pwede mo na siyang linisin, pwede mo na siyang toothbrushin o huwag dito toothbrushin yung ito Oo, ito lang keys mismo. Ngayon, ang gusto mo, linisin mo yung buong keyboard. Ito ang style dyan, huwag mo basta tanggalin. Picturean mo muna sa camera phone mo o sa camera mo. Para meron kang reference kapag ibabalik mo na yung mga keys mo. Okay? So may palatandaan ka. So yun lang, ganun lang kadali. Paano may balik? Babalik mo, ganun lang. Shoot mo lang ulit. Boom! Easy. Ganun lang kadali, di ba? Abe, take over. Okay, so here's our PC tip of the week. At sana nakatulong yan sa inyo para maglinis nyo. At sana matulungan natin si Winslow. Parang awa mo na, linisin mo yung computer mo. Ganun lang pala kadali yun. Yes. And now I know. Thank you, CM. Thank you, Cooler Master, Storm Enforcer. Thank you. So nandito na to. Yung winner ng 7870 top natin. Nakakalasing ba ito, pre? Hindi ko alam. Nakakalasing ako. Dear Finger Foods eh. Okay. So, yun. Basta,
So, shinortlist namin, yung lahat na nag-apply, ang dami nila. Natandaan mo ba kung ilang entries, nakailang entries Thank you tayo? muna sa mga nag-submit na Yes! Oh. Thank you tayo! Thank you. Thank you nga pala guys sa lahat na nag-submit ng entries. Alam namin, di biro, kailangan nyo ng time, kailangan may mga 1 week lang yung binigay natin eh. 1 week lang ba? 1 week lang. Pero, I think that's Support enough. naman yun, parang video kayo, diba? Heart ako. Maraming nag-try humabol. Meron Oo. pa isa ata, parang nakapos Oo. talaga siya ng Sayang. oras. Maganda pa naman sana ata yung napanood ko ginagawa naman niya. eh. So, thank you talaga sa effort ninyo. O kaya nyo, meron pa kami marami pa kami mga giveaways. Katulad Wala sa- kayo, wala kami dito kung wala kayo. Sisi ka na naman. Boto nyo ako! Boto nyo ako! Okay, anyway, after namin hiwalay-hiwalay kami Mag-judge. nag-judge Oo. ng ano namin, tapos pinagsama-sama na lang namin yung aming results. So, nagkaroon kami ng top 3. Shinortlist namin to top 3, which is... Sino silang tatlo? Si Miguel Castriciones, si Greg Leiva, Michael Tejano. So, Yan yung top 3 top namin. 3. So siguro, kung sino man manalo sa inyo, congratulations! Meron na tayo winner, di ba? Winner. Very close yung scores nila. Oo. Pero so far, okay naman. Very, very close. May nagre-reklamo, ay di, may tumatawag. Very, very close yung scores nila. Okay. As in. So, sino ang winner natin? May drum roll ba tayo? Lagyan mo na ng cameraman ng FX. Kaya nanalo ng HD 7870 na top edition ay si... Greg Leiva! Leiva? Ba't parang tanong mo? Okay, congratulations Greg Leiva. Thank you so much sa entry mo. Oo. Naaliw kami talaga sa Oo. entry mo. Saturday siya tayo entry na. Sobrang nakatawa. Tapos marami din kami natawa kami dun sa gusto ko yung Call Me Baby. Natawa din ako talaga. Sobrang entertaining. Pero sobrang thank you talaga sa mga nagsabi. Galing. At congratulations ulit kay Greg Leiva. At paano mo makukuha itong prize mo? Well, you have to contact us by email. Or, hindi, Facebook na lang. Email. Para formal, syempre. Private. Yes. Ano ba yung email? Ano email natin? teamtechsquad@gmail.com. Yes, tingnan nyo na lang yan. Meron dyan lalabas label dito. Label at Gmail na. Gmail natin. Contact us, Greg Leiva. Katapos, Or add mo sa Facebook, tapos doon tayo yes, mag-usap. usap na lang tayo doon via email. Okay? So, Ano ba? let's go sa tayo. So, thank you sa lahat ng Congrats nag-join. to you. Congratulations, Greg. Close na tayo. Manood ka pa rin para manood. Oh! May lasing pang isa dito. Okay? Anyway, thank you so much sa lahat ng sumali talaga. Sobrang galing nyo lahat. Huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawang sumali. Or manood. Oo. Manood tsaka sumali. Yes, thank you so much talaga. Magugustuhan nyo yung next na giveaway namin. For sure. Ako gusto ko eh. So that ends our episode 3. Of course, we'd like to thank yung mga nag-sponsor sa amin. Thank you. Before I forget, I went to the Photo World the other week. Sandesk and Dohan were able to talk to the product manager. It's actually they gave us the 32 gig na SanDisk Extreme Pro. Thank you. Thank you. Okay, diba? Kailangan natin. Actually, yan yung ginagamit namin ngayon to record the Thank video you. with us. So, thank you to SanDisk. SanDisk. Thank you. Of course, we can't forget din, nagpadala si Western Digital ng Ano yan? Velociraptor, pare. Ilang gig? Velociraptor, 1 terabyte. Excuse me, hindi gigabyte. Ay, sorry. Wala nang Terabyte. 1 terabyte. So, 2 dalawang, terabyte yan. So, we'll try to use this. Magbibida ako ng PC kami ni Paul Tan, tsaka ni Winslow. We'll try to use this. I-relate natin to para okay lang ba? Oh, PC ba bubuhay natin o supercomputer? Super pang-render din ng video. Okay. Thank you rin nga pala sa Cooler Master for sending us this beautiful headset, gaming headset. Compare mo yan, no? Yes, Sonus, CM, pare. CM Storm Sonus. Thank you talaga CM. Gamitin ko yan natin sa gaming natin. Mag-gaming tayo pa. Pwede. One time. Puro lang tayo kwento-kwento tapos wala. Oo nga, dapat meron talaga tayo na. Okay, thank you rin kay ASOS. Ito, giveaway namin for, sa inyong mga viewers namin. Thank you. 7870. Oo, sa 2,000 viewers namin. Isa sa inyo mga po, malaki yung chance na manalo sila. Oo. So again, thank you sa mga sponsors namin. Thank you talaga. Thank you rin sa viewers. Yeah. And of course, don't forget to visit our blog at teamtechsquad.com. Yes, We're follow on us Facebook. on Twitter, Oo. Team Tech Squad. At Team Tech Squad. Just like us on Facebook. Yung Team Tech Squad. Just search for Team Tech Squad. May So, lalabas namin. this has been your host. I'm Abe Walandres. I'm Paul Tan. And I'm Winslow Ko. And we are the Team Tech Squad. Yes.
Dito talaga.